Magandang araw po mga ka-recap and welcome back po sa ating channel. Ngayon po ay ipagpatuloy na po natin ang kwento ni Disciple Pedro at ang sanggol na kanyang kinupkop. Isang araw ay pinatawag ni Father Gabriel si Pedro para pag-usapan ang Racandia. Tinanong siya ni Pedro kung ano ang kanyang maipaglilingkod. Sinabi ni Father Gabriel na mayroon siyang gustong ipakita sa kanya kung ayos lang ito. Sumang-ayon naman kaagad si Pedro. Agad na kinuha ni Father Gabriel ang mga litrato. Sinabi niya na ang mga tao ng Racandia ay nililibot ang buong Asya ngayon. Ang mga kamay ng mga bata na kanilang makakasalubong ay pinuputol nila. At ang dahilan kung bakit nila ginagawa ang karumal-dumal na krimen na ito ay dahil sa tingin niya, hinahanap nila ang susi sa biochemical weapon na iniwan ni Professor Lee. Pinakita ni Father Gabriel kay Pedro ang mga litrato. Nagulat si Pedro sa nakita. Tila may alam siya kung ano ang nasa larawan. Ito ay ang safe kung saan nakatago ang biochemical weapon at ito ay mabubuksan lamang gamit ang fingerprint recognition. Sa isip ni Pedro ay naiintindihan na niya ngayon. Ito pala ang dahilan kung bakit nila pinanatiling buhay ang bata. Ang fingerprint ng bata ang susi sa safe na ito. Pinaliwanag ni Pedro kay Father Gabriel na ang fingerprint ng bawat tao ay iba-iba. Sa pamamagitan ng katangian na ito, may narinig siyang bagong method ng security na ginawa. Sinabi ni Father Gabriel na kung ganoon ay ito ang dahilan bakit nila ginagawa ang mga karumal-dumal na gawain na ito. Ano ang kanyang gagawin ngayong kinakagalit ng langit ang ginagawa nila? Hindi magtatagal at makukuha ng mga ito ang biochemical weapon. Pero sinabi ni Pedro na naniniwala siya na hindi. Bakit pagtataka ni Father Gabriel? Ayon kay Pedro, gaya nga ng sinabi ni Father Gabriel, pinuputol ng mga kalaban ang kamay ng bata. Ibig sabihin ay hindi pa nila alam ang isang feature ng safe na ito. Ibig sabihin, hindi nila mabubuksan ang safe. Ito ay dahil hindi lang ang fingerprint ang na-detect ng safe, na-detect din ito ang living biological signal ng may-ari ng fingerprint. Sa pamamagitan ng kanilang paulit-ulit na pagsubok sa safe, maiintindihan nila na walang katuturan ang kanilang ginagawa kaya magiging payapa sila pansamantala. Nagpasalamat naman si Father Gabriel kung ganoon na nga ang mangyayari. Pero marami pa rin ang tumatakbo sa isip ni Pedro. Kinagabihan ay bumalik na si Pedro sa kanyang kwarto. Muli silang nag-usap ni Disciple Nathaniel. Tinanong siya ni Nathaniel kung talagang sigurado ba siya na magiging maayos ang lahat. Kung hinahanap ng mga taga-Racandia ang batang ito, nag-aalala siya na baka malagay siya sa kapahamakan pagdating ng araw. Nagtanong din si Thaddeus kung panahon na ba para sabihin nila ito kay Father Gabriel. Hindi sagot ni Pedro, magiging dagdag pasanin lang daw ito sa kay Father Gabriel. Ayaw niyang mag-alala pa ang matanda. Kung ang katotohanan sa pagkatao ng batang ito bilang susi ng biochemical weapon ay makalabas. Lahat sila ay malalagay sa pahamak lalo na si Father Gabriel. Kaya hindi dapat ito makalabas. Tila naging seryoso ang mood sa buong kwarto at sumang-ayon silang lahat sa sinabi ni Pedro. Biglang napatingin si Pedro sa labas ng bintana. Tila may naramdaman siya sa gitna ng mga puno na nagmamasid. Lumipas ang mga araw at patuloy pa rin sila sa pagpapalaki at pag-aalaga sa bata. Si Nathaniel ang tumayong nanay ng bata. Siya ang taga-timpla ng gatas nito. Natutuwa siya dahil sa wakas ay ininom na rin ng bata ang kanyang ginawang gatas. Pakiramdam daw niya ay kinikilala na siya ng bata, pero sinabi lang ni Pedro na natural lang daw ito dahil pagod at kanina pa siya naghihintay sa kanya. Kinakausap ni Nathaniel ang bata pero patuloy siyang inaasar ni Pedro habang naglilinis ng kanyang baril. Pero naging seryoso si Nathaniel. Matagal na niyang gustong itanong ito. Ano daw ang pangalan ng bata? Malapit na daw ang loob nila sa bata kaya kahit papaano ay kailangan nilang malaman ang pangalan ng bata. Pero malamig na sinabi ni Pedro na hindi na nila kailangang malaman. Mas makakabuti sa kanila na hindi nila malaman. Magdadala lang daw ito ng hindi kanais-nais na mga emosyon sa hinaharap. Katulad nila, parehong taon silang pinanganak ni Nathaniel pero malayo at magkaiba sila. Ito ay dahil iba ang kanilang DNA. Nagtanong ulit si Nathaniel sa kanya. Naisip din daw ba niya na magkaroon ng pamilya o kaya mga anak? Hindi muna sumagot si Pedro at patuloy lang sa paglinis ng kanyang sandata. Bigla siyang nang salita na kalokohan lang yan pero hindi na nakikinig si Nathaniel sa kanya. Nainis si Pedro at sinabi na kung magtatanong daw siya ay makinig siya sa sagot.
Pero sinabi ni Nathaniel na alam na niya ang kanyang sasabihin kaya hindi na siya makikinig. Habang nagtatalo ang dalawa ay biglang nagsalit ang bata. Dada, nagulat si Nathaniel. Tinawag daw niyang dad si Pedro. Napalingon si Pedro at nakita ang masayang mukha ng bata. Pero giniit niya na ito ay babaytok lamang. Kung ano-ano ang mga sinasabi ng mga bata, hindi daw ito salita, tanging ingay lang nila. Pero giniit ni Nathaniel na tinawag daw talaga siyang dada ng bata. Pinaulit ni Nathaniel ito sa bata at tinawag niya muli si Pedro na dada. Lumalim na ang gabi at naghahanda na si Pedro para sa isang misyon. Bago siya umalis, sinabi ni Nathaniel sa kanya na ang pagkikita nila ng batang ito ay tila revelasyon ng langit sa kanila o kaya ay tadhana. Wala pa rin emosyon si Pedro. Simple lang ang sagot ni Pedro kay Nathaniel. Sila ay ang Honor Church at ang espada ng bansang ito. Para sa mga katulad nila, ang pamilya ay simpleng ilusyon lamang na hindi nila maaabot. Ito ang revelasyon ng Diyos sa kanila at ang kanilang tadhana. Kaya huwag daw itong masyadong mapalapit sa bata. Tuluyan nang umalis si Pedro at naiwan ang bata sa pangangalaga ni Nathaniel. Lumipas ang mga panahon at ang panganib na banta ng mga taga-Racandia ay tila hamupa na din. Hindi nila maiwan ang batang yun sa payak na dormitoryo lamang kaya binili nila Pedro ang bata sa Honor Family Orphanage. Malaki na ang BTAA, umiiyak ito. Gusto niyang umuwi. Ayaw niya sa lugar na ito. Masyadong malamig at nakakatakot. Kinumbinsi ni Nathaniel na ang lugar na ito ay mainit din at maganda. Bibisita daw sila palagi, pero umiiyak pa rin ang bata. Tinawag niya si Pedro na dad at nakiusap na huwag daw siyang umalis. AGD na lumapit si Pedro sa kanya at napangiti ang bata. Pero seryoso ang mga mata ni Pedro. Makinig daw itong mabuti. Ang mundo ay mas malamig kaysa inaasahan niya. Kung gusto daw niya itong makaligtas at mabuhay, huwag daw itong maging iyakin. At isa pa, hindi daw siya ang kanyang ama kaya huwag daw siya nitong tawaging dad niya. Hindi maipinta ang mga emosyon ng batang iyon habang nakikinig kay Pedro. Iniwan na ni Pedro ang bata habang tinatanong naman siya ni Nathaniel kung bakit kailangan niyang sabihin yun sa bata. Nagpaalam na si Pedro sa isang madre at ibinilin ang pag-aalaga sa batang yun. Huwag daw mag-alala si Pedro at sila na ang bahala. Pero, ano daw ang pangalan ng batang babae, pagtatanong ng madre. Pero malamig na tumalikod lang si Pedro at sinabi na wala siyang pangalan. Sila na daw bahala ang magbigay ng pangalan sa kanya. Lumipas ang mga panahon at patuloy sa pag-alaga ang mga madre sa bata. Si Pedro naman ay bumibisita paminsan-minsan dahil sa kadahilanan na tinatawagan siya ng madre para gumawa ng mga gawain bahay sa loob ng orphanage at hindi dahil sa bata. Tinuturuan ng mga madre ang bata na magbasa. Isang salita na tinuro sa kanya ay biyaya. Tinanong siya ng madre kung may bagay daw ba siyang natanggap o biyaya para sa kanya. Napaisip ang bata. Napalingon siya at nakita si Pedro na nagbabuhat ng mga gamit. Hindi kumibo ang bata. Lumapit naman ang madre kay Pedro. Tinanong siya ni Pedro kung ano ang problema. Tila nahihiya pa ang madre magtanong pero sinabi niya na panahon na para bigyan ng pangalan ang bata. Akala naman ni Pedro ay nabigyan na daw siya ng pangalan ng mga madre. Sinabi ng madre na temporaryo lamang ang pangalan na binigay nila. At isa pa, hindi pa nila narerehistro ang bata kaya kung maaari sana. Total ay parang ama na rin daw siya ng bata, sana ay bigyan niya ito ng kahit kauniting interest man lang. Humingi lang ng paumanhin si Pedro pero kung wala na daw siyang maitutulong ay aalis na siya. Nagpasalamat naman ang madre sa kanya. Mag-ingat daw siya at sana ay bumisita palagi. Nakatingin lang ang bata sa kanya. Sa training area naman ng Honor kung nasaan ay kakatapos lang mag-ensayo ni Judas, ay agad siyang lumabas para magpahangin. Paglabas niya ay nakasalubong niya ang kanyang isang senior. Naalala niya ang mga panahon na hindi maganda ang turing ng mga ito sa kanya. Hindi nagpansin na ng dalawa at dumiretso lang din ang kanyang senior. Pero walang ano-ano'y tinawag ni Judas ang kanyang senior. Tila nainis naman ang kanyang senior kaya sinabi nito na masyado siyang abala kaya diretsuhin na daw siya nito. Pabalibag na tinawag niya pa itong Sir Judas. Pero kalmado lang si Judas at sinabi na hindi naman ito masyadong importante, mayroon lang siyang katanungan. Ang kanyang damit daw ay napyunit kamakailan lang. Ano naman daw ang kanyang kinalaman dito, tanong ng kanyang senior. Ayon kay Judas ay may naamoy siyang dugo ng hayop sa bakas ng kanyang punit na damit.
Bakit daw siya ang tinatanong nito na iinis na salita ng kanyang senior? Hindi pa makasagot ng diretso si Judas. Pero bigla siyang naging seryoso at tinanong sa senior niya kung siya ba ang may kagagawa nito. Tumawa lang ang kanyang senior at ininsulto si Judas. Ganito daw ba talaga ang ugali niya? Pero walang ano-ano'y mabilis na dinakma ni Judas ang kamay ng kanyang senior. Binalibag niya ito at kinuha ang kutsilyo sa kanyang tagiliran. Tiningnan niya ang kutsilyo. Ang bakas daw nito ay katulad ng nasa damit ni. Naamoy niya rin ang dugo ng hayop na nasa patalim na ito. Ito ang dahilan kung bakit hindi umaasenso ang katulad nila. Galit na galit ang senior niya dahil parang minamaliit daw sila ni Judas. Sinabi niya na pinag-uusapan ng lahat ng mga tao si Judas. Akala daw ba niya ay magiging katulad siya ni Pedro? Kahit pa dumaan ng ilang libong araw, hinding-hindi daw nito mararating ang kalingkingan ni Pedro. Tanging ametes yun lang siya ni Pedro. Tinapon ni Judas ang towel sa mukha ng kanyang senior. At simula noon ay sunod-sunod na mga suntok ang pinakawalan ni Judas sa kanya. Tila ito na ang pagkakataon para makahigantay siya sa kanila dahil sa mga masasamang salita na sinabi nila kay Judas. Sinipa niya ito at napakalayo ng kinabagsakan nito. Bagbog sarado ang senior ni Judas sa kanya. Nilapitan ni Judas ang kanyang biktima at humingi ng tawad. Nagkamali daw siya. Naaalala niya na hindi daw pala ito ang tamang pagbigay ng towel sa kanya. Maliit pa lang si Judas ay ito na ang turing sa kanyang ng kanyang mga senior. Kailangan ay mainit na towel ang binibigay sa kanila. Binuhusan ni Judas ng mainit na tubig ang towel na nasa mukha ng kanyang senior. Wala itong magawa kung hindi mapasigaw sa sakit. Sinabi ni Judas na kung ganoon ang kanilang paniniwala, ipapakita niya sa lahat na mas magaling siya kay Pedro. Ano kaya ang binabalak ni Judas at ano ang koneksyon nito sa kasalukuyang relasyon nila? Alamin po natin ito mga ka-recap sa susunod na kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!